araw-araw, ganito lang. Yan guys, kaya siguro ito na rin para mapakita ko rin sa inyo, kaya hindi talaga ako sanay na magsalita sa public, sa camera dahil araw-araw ganito. Ever since naging graphic designer ako, araw-araw ganito yung environment ko. Nagde-design, tahimik, mag-isa. Tapos kakausapin lang ako kung may kailangan sa akin or may kailangan i-update or kung may kailangan itanong or may kailangan sa design, may questions, ganun. Pero ayan, ganito, araw-araw ganito talaga. Kaya hindi talaga ako sanay magsalita or parang nung high school naman sanay naman ako sa pag may reporting, ganun. Nagsasalita naman ako sa harapan ng nagsasalita ako sa harapan ng blackboard namin, nagre-report. Pero nung naging graphic designer na ako, na-realize ko unti-unti nang nawawala yung ability ko na makipag-usap tsaka magsalita kahit madaming tao. Kahit maliit lang siya na bagay, kung araw-arawin mo siyang gawin, magkakaroon talaga siya ng malaking impact sa sarili mo, sa personality mo, ganun. Dahil sa ganun nga yung environment, ganun yung klase ng trabaho na meron ako, graphic designer. Minsan, mag-isa lang sa loob ng kwarto, or tahimik lang kasi magde-design ka lang tahimik ka lang, wala ka namang kausap, nag-iisip ka lang. Nawala na yung ba tawag doon? Confidence, nawala na. Wala na akong confident. Hindi na ako confident magsalita sa harap ng madaming tao. Kaya ngayon, nang ibalik yon, gusto kong mabalik yung confidence ko. Gusto ko rin matuto ulit kung paano magsalita sa maraming tao or kahit man lang sa camera, ayan, ganyan. Siguro kung after 1 year, kung magtutuloy-tuloy, tingnan natin, siguro naman may improvements na ako. Siguro naman nag-improve na yung pagsasalita ko, yung kung paano ako sa camera magsalita. Pero itong work ko naman to, mahal na mahal ko naman talaga tong work na to kasi kahit papaano creativity ko, yung pagiging creative ko, medyo nagagamit ko naman dito, na-apply ko. Pero yun nga lang, talaga, most of the time, ang nasusunod talaga, yung gusto ng client. Kasi syempre, gano'n naman talaga, kung graphic designer ka, kaya nga nila kinuha para i-implement yung gusto nila Siguro guys, ito na lang i-topic natin. Yung nangyari sa akin ng pandemic, na muntik ng magpatigil sa akin para ituloy yung pagiging graphic designer ko. Muntik ko nang talagang sabihin na ayoko na maging graphic designer. Bumaba talaga yung tingin ko sa sarili nun Kasi sabi ko parang ito na lang ba yung sa akin. Parang ang tagal-tagal ko nang nag-graphic design pero ganito lang yung nangyayari sa akin. Although ang dami namang apektado ng pandemic. Halos lahat naman tayo apektado nung pandemic. Ang daming nawalan ng trabaho, nagkanda leche-leche yung mga negosyo. Naintindihan ko naman yun. Pero ganito kasi, kwento ko lang yung sa akin. Nung time kasi na yun, nung pandemic, nag-lockdown na, di ba? Lahat walang trabaho, lahat nasa bahay. Siyempre, kung ganun, wala kang sasahurin. Nung time na yun, under agency pa ako nun. Nilagay pa ako under agency nung company na pinasukan ko kasi pa daw ako, under observation pa daw ako. Kapag na-regular ako, saka ako ipapasok sa kumpanya. I-direct sa kumpanya. Pero nung time na yun, under agency ako.
Eh dito na, wala nang walang trabaho. Ang sahod ko pa nun, daily. Graphic designer, ang sahod ko daily. Puto, para akong construction worker na pag hindi ako pumasok, daw sasahuran ni foreman. Parang ganon. Tapos, nag-announce yung SSS na may bibigay daw ng mga parang tulong sa mga nila, sa mga nagbabayad sa kanila ng monthly, no. Siyempre ako naman, natuwa naman ako kasi siyempre kailangan namin ng pera na yon nung panahon na yon kasi wala kaming wala naman kami ibang source of income wala naman kaming ibang ginagawa na talagang lang, trabaho lang yung source of income namin. Tapos nung in-update ko na yung agency na tungkol doon, yung in-update ko na yung agency tungkol doon sa ibibigay ng SSS, ang sagot sa akin, wala daw ako makukuha, hindi daw ako kasama sa mga bibigyan, no. Siyempre, puta, nagulat ako. Bakit hindi ako ba't hindi ako mabibigyan? Syempre, naguhulog naman ako. Tanga na, wala akong palya nun. Talagang naguhulog ako sa SSS nun. Ang sabi sa akin, hindi daw ako mabibigyan kasi under agency daw ako. Ang binibigyan lang daw ng SSS ng tulong is yung mga under ng company. Parang isip-isip ko, mapa-under company, mapa-under agency, parehas lang namin kinakaltas sa akin na binabayad dun sa SSS. Di ko alam nga, feeling ko binubulsa nila yun. Lahat ng kinakaltas sa normal na manggagawang Pilipino, kinakaltas din sa akin, diba? Hindi ko rin naman alam kung tama ba yun or hindi. Pero nung time na yon, talagang hindi ko na rin hinabol. Talagang sobrang dismayado ako nung sabi ko na ayoko na mag-graphic designer. Kasi wala halos lahat ang baba ng pasahod sa graphic designer. Hindi ko lang alam pero ako natatapat ako dun sa mga ganun Although may napasukan naman akong isang kumpanya na talagang well appreciated ako. Above minimum yung pasahod sa akin. Yun nga lang hindi ko na lang ibibigay yung buong detalye ng kwento. Pero yung kumpanya na yun talagang kung pwede lang talaga na magstay ako doon hanggang pagtanda ako, nagstay na ako doon Kasi may mga bagay kasi na kailangan natin minsan pagdesisyonan, lalo na kung involved yung pamilya natin. Pero yun, gusto ko talaga yung kumpanya na yun. Pero putang ina yung kumpanya na isang napasukan ko. Putang ina yung agency nun. Ay, talaga, grabe. Kaya sabi ko, wala na yung moral ko doon as a graphic designer. Nawala, bumaba talaga. As in, nag-zero ata yung moral ko doon. At ayun, dahil doon, nung time na yon, sabi ko ayoko na mag-graphic design. Doon ko lang talaga na-realize na hindi ka aasa sa isang source of income talaga. Hindi ka aasa doon sa trabaho mo dahil hindi mo talaga alam kung kung gaano yung suporta na pwede lang ibigay sa iyo pagdating sa mga ganung sitwasyon. Doon ko na-realize na wag talagang aasa sa isang source of income, kang aasa sa kinikita mo lang sa trabaho mo kahit na medyo malaki yan. Dapat talaga may side hustle ka pa rin or may sarili ka pa rin negosyo or dagdag, meron ka pa rin ibang nakukuha na ng ibang pinagkakitaan. So, yun lang. Yung magkaiyakan. Pero eventually naman, bumalik naman ako sa pag-graphic design. Siguro sa ibang araw na lang natin siguro pag-usapan yun kung paano ako nakabalik sa pag-graphic design. From talagang lugmok. Tapos, ayaw ko na mag-graphic designer. Yun guys, ganito lang muna yung content natin. And, focus muna ako. Tatrabaho muna ako. So, see you sa next content natin. Peace.